ipagbadya sa mga hindi mananampalataya. Kayo ay magagapi at titipunin ng sama-sama sa impyerno, at tunay namang kasuklam-suklam ang puok na ito upang panahanan. Quran, Surah Al-Imran, at ang aya ay 12. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Sister Donna Belgari. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim. Magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na patuloy na sumusubaybay at nanonood sa ating palatuntunan. Quran at Biblia ang sasagot. Sa muli pong pagtatanghal ng ating palatuntunan, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay at sa pagsagot po ng mga katanungan na inyong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, nais kong bigyang daan po yung ating panawagan, ang ating pong tanggapan. Ang Mindanao People Da'wa Association ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang ating pong tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan po lamang ng Rualas at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Libre po ang pag-aaral na ginagawa sa ating tanggapan. Wala pong bayad yan. Kayo po ay aming inaanyayahan na dumalaw po sa ating tanggapan. Ito pong ating pangradyong palatuntunan ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin nyo po lamang ay i-type or i-search po yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito sa ating palatuntunan. Paki-like na rin po yung aking Facebook page na www.facebook.com/Bro Khalid Sanchez. At sa mga nais naman maging bahagi ng ating palatuntunan, ang atin pong hotline ay 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. At sa hapong ito, kasama pa rin natin ang ating mga magigiting na mga tagabasa. Of course, ito'y pinangungunahan ng ating pinakamagiting na Pangulong tagabasa. Walang iba kundi ang ating Sheikh na Hafiz, si Sheikh Morris. Siya po ang ating pambansang Pangulong magiting na tagabasa. Sheikh, makabatiin ka dyan? Take it away. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Binabati ko po si unang-una si Sheikh Jureid Abdullah Ithnain, si Abu Abdullah dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, at si Munir Umar, kanyang pamilya, ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat. Ayan si Sheikh. Okay, sumunod naman yung ating pangalawang Pangulong tagabasa, no? Siya po ay walang iba, si Brother Al-Kaka. Brother? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yaqulu Allahu azza wa jalla: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل
من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, at sila ay nagsasabi, ang pinakamahabagin Allah ay nagkaanak ng isang lalaki, katulad ng pagsasabi ng mga Hudyo, si Ezra ay anak na lalaki ni Allah, at ng pagsasabi ng mga Kristiyano, si Jesus ay anak na lalaki ng Panginoong Diyos na si Allah, at ng pagsasabi ng mga paganong Arabo na siya ay nagkaanak ng mga babae. Katotohanan kayo ay nagtambad o nagtaguri ng isang kakilakilabot na masamang bagay, na dahil dito, ang kalangitan ay halos mapunit at ang kalupaan ay mabiyak mula sa ilalim, at ang kabundukan ay malansag sa pagkaguho, na sila ay nagpaangkin ng isang anak na lalaki sa pinakamahabaging Allah. Hindi katampatan sa kamahalan ng pinakamahabagin Allah na siya ay magkaanak ng anak na lalaki o supling o mga anak. Walang sinuman ang nasa kalangitan at kalupaan ang paparoon sa pinakamahabagin Allah na siya ay hindi isang alipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aming mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at sa lahat po ng mga kababayan naming mga Kristiyano na walang sawang sumusubaybay sa aming programa, ang pagtalakay sa iba't ibang katanungan tungkol po sa Islam. Nawa po magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay muling magsasama-sama sa loob po ng isang oras hinggil po sa mga pagtatalakay sa reliyong Islam. Sa huli po, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May nakalimutan ka, Kaka. Wala ka nang babatiin? Wala na, bro. Wala na? Last week, Okay na yun, bro. last week narinig ko yun, sige. Allah. Ngayon wala na. Paiba-iba. Bakit biglang nawala? Okay na, bro. Okay na. Kasi Okay. nag-aaral tayo dito sa Jamiat. Allahu Akbar. Tama yan. Malaking hadlang pala itong yung mga pag-aaral, babaeng Sheikh, no? sumusubaybay, bro. Yung mga babaeng sumusubaybay dito sa atin, sa Jamiat, Magsilos. magtaka sila. Sa bagay, no? Nagtaka rin ako kasi last week narinig ko, ngayon wala na. Allah. Ibig Kasi sabihin, nag-aaral daw siya, Sheikh. So, kaya last week pala. ata hindi siya nag-aaral. No? may Huwag pa mo. may punto yung check natin. Anyway, kaya mo yan, Brother Kaka. No? Inshallah. Inshallah. Ito, babatiin ko si Brother Omar Reyes Banyas po at si Brother Yani Omal ng Kingdom of Saudi Arabia. Sa inyong lahat po, Assalamualaikum, at nawa ang pagpapala ng Allah ay laging sumainyo. Inshallah, Sheikh, tayo ay magsisimula na sa pagsagot ng mga katanungan. Bago dyan, kami po ay nagpapaabot ng aming pagdadalamhati, simpatiya doon po sa mga naging biktima ng kalamidad na ito, Sheikh, no? Ang ating bansa ay nakararanas ngayon ng isang disaster, dala ng bagyong Lawin, no? Lawin. Matindi pala yun, Sheikh. At nasa signal number 5, bro. Super typhoon, no? Alam mo, Sheikh, nung 2013 ata yun, after nung Yolanda na nanalasa sa Tacloban City. Nakapunta ako dun sa Tacloban after mga 1 month siguro after ng bagyo. At nakita natin yung sama ng palibot na resulta ng pananalasa ng Yolanda. super typhoon, Brother Kaka. Doon ka makita ng mga sasakyan na nasa mga tuktok ng mga kabahayan. Isipin mo yun, yung mga kotse nasa tuktok ng, nasa atip ng, no? Yung mga tao nasa ano, yung mga gamit nasa Taas ng punong kahoy. At saka yung kanilang mga coconut tree, yung mga punong kahoy nila kadalasan nakalbo. No, sa sobrang lakas, umiikot pala 'yan Umiikot yung yung hangin, no.
So, sana makayanan at malampasan ang lahat ng ito sa tulong na rin ng dakilang tagapaglikha. Ang may control niyan ang Allah eh. Wala sino man ang may control ng bagyo maliban sa gumawa niyan. Walang sino mang scientist ang makakontrol niyan. Na kahit yung ating pag-asa hanggang ano lang, prediction, hanggang tawag diyan pagbibigay ng warning. Pero ang pagkontrol niyan ay tanging ang dakilang tagapaglikha lamang ang makakontrol niyan. Kaya dapat doon tayo sa kanya tatawag, Sheikh, no? Hindi doon sa mga nilikha niya, doon mismo sa lumikha ng bagyo na walang iba kundi si Allah. Kapag yun ang tatawagin mo, ililigtas ka niya. Pero paano ka nga ba niya maililigtas kung imbis na yung may likha ng bagyo ang tatawagin natin, ang tinatawag mo kung sino-sinong santo, Allah. kung sino-sinong mga bato o kahoy ang dinadasalan natin. Magbago na po tayo, ang ating sambahin yung may likha ng bagyo, yung nagkokontrol ng bagyo na yan. Walang iba kundi si Allah. Siya po ang makakakontrol niyan. At siya ang tatawagin natin para tayo ay maligtas sa mga ganitong uri ng kalamidad. Allahu Akbar. Matindi, brother, ang kaka. Anyway, tayo ay papalaot na sa pagsagot ng mga katanungan. Unang tanong po galing kay Mads Sultan ng Damam, Kingdom of Saudi Arabia. Ang tanong niya, Sheikh, ay ganito. Salam bro Khalid. Waalaikumsalam warahmatullah. Tanong ko po, isa sa pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na ang pangalan daw ng Diyos ay si Yahweh. Hindi ba po ang ibig sabihin ng Yahweh ay the God? So, nangangahulugan na ang pangalan na Yahweh ay title lang siya, hindi pangalan ng Diyos. Para mas malinaw bro sa mga kababayan natin, mga Kristiyano, ano po ba ang proper name ng Diyos na pwede maintindihan ng lahat ng nation? Ano po ang sagot ng Biblia at ng Quran? Maganda yung tanong niya, Ano brother. daw ang sagot ng Biblia at Quran? Bago sa Biblia, brother Akaka, abay, unahin muna natin ang sagot ng Quran natin. Kung ano ba yung proper name ng dakilang tagapaglikha. Ang Allah actually, o ang Diyos na kinikilala ng mga Muslim, maring hindi ito ang Diyos na kinikilala ng ating mga kababayan, mga Kristiyano. Sa side po ng Islam, maraming magagandang pangalan ang Diyos sa Islam. At maari mo siyang tawagin kahit alinman doon sa mga magagandang pangalan na sinabi ng dakilang tagapaglikha. Ito po ang mababasa natin sa chapter 20 at ang aya ay 8, Sheikh, number 8. Ganito po ang sinasabi. Ikro. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Sa kaniyang pinakamalapit na kahulugan, Allah. Si Allah, wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Sa Kanya ang pag-aangkin ng lahat ng magagandang pangalan. Sa Kanya raw, sa Allah, siya raw ang nag-aangkin ng lahat ng magagandang pangalan. Lahat. At kapag bibilangin mo yan, yan ay umaabot sa Siyam na put siyam. Lahat ng pinakamaganda. Kapag ang pinakamaganda, katulad ng pinakamaawain, di ba siya? Ar-Rahman, Ar-Rahim, at 99 names yun. Memorize mo yun, Sheikh, yung siyempre, kasi hafiz pala yun. Bakit ba itatanong? Hafiz pala ito, Allahu Akbar.
99 names. Ilan sa mga magbigay ka raw, pwede ka magbigay Sheikh ng sample, mga 10 na kabilang doon sa pinakamagagandang pangalan, attributes ng dakilang tagapaglikha na si Allah. Marami yan. Marami. Kahit 10 lang Sheikh sa maalala mo lang. Kadalawa na doon yung Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Malik, the Al-Quddus, King, As-Salam, Kudus yung huli, no? Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Muhaymin, Al-Jabbar, Jabbar, Al-Mutakabbir, Aziz, Al-Qabid, Al-Basit, As-Samad. Marami siya. yung Al-Qaqa hindi kasama yun, hindi kasama yung Al-Qaqa. Kasama natin yung Sheikh. Pangalan natin yan, bro. Kasama natin yun, hindi yun kasama sa pangalan ng dakilang tagapaglikha. Ngunit sa lahat ng mga pinakamagandang attributes na yan, sa kanya yun eh. Hindi natin pwedeng ipangalan sa atin yung Sheikh, di ba? Maliban na lang kung lagyan mo ng Abdul. Abdul Samad. Alipin, halimbawa, Abdul Malik. Abdul Basit. Abdul Basit. Abdul Rahim. Abdul Rahman. Correct. So, kapag lalagyan mo siya ng Abdul, ibig sabihin, alipin. Abdullah, alipin ng Allah. Pwede yun. Pero walang taong pwedeng mag-angkin ng ganong mga pangalan yung Asmaul Husna. Sapagkat sa kanya lamang yun. At alinman sa mga pangalan yan, pwede nating tawagin ang Diyos. Ang tanong is, ano ba ang kanyang proper name? Kapag proper name po ang pag-uusapan, yung binabanggit kasi namin, yun ay mga pangalan. Mga attributes niya, no? Pangalan din niya. Ngunit meron siyang proper name. Katulad ba halimbawa ni brother, yung Sheikh natin. Yung Sheikh natin, pwedeng i-address ko sa kanya, Sheikh. Pero yung Sheikh na ito, meron siyang proper name, meron siyang pangalan. Ano ba ang pangalan ng Diyos na sinasamba ng mga Muslim? Tataas ka lang Sheikh sa 14 ng parehong sura sa 14 ka, at diyan mababasa natin kung ano yung proper name ng Diyos na ito na nagtataglay ng mga pinakamagagandang pangalan. Ano ang kanyang proper name? Iqra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Ganito po yan sa kaniyang pinakamalapit na kahulugan. Katotohanan, ako si Allah. Yan. Ako si Allah. Tuloy ba, Brother Kaka? Wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa akin. Kaya't ako lamang ang iyong sambahin at ikaw ay mag-alay ng sala. Ang maliwanag diyan, Sheikh, na sinasabi na siya, bro. Pinagdiinan pa niya. Innani ana Allah. Tama ba yun, Sheikh? Katotohanan, ako si Allah. Sabi niya yun, hindi ako ha. Yung Allah, sabi niya. Ako si Allah. Parang ganun din. Tatanungin mo kung anong pangalan mo, brother? Ako si Al-Qaqa. Yun ang proper name niya. Ako si Abdullah. Ayun ang proper name niya. Sabi ng dakilang tagapaglikha, innani anallah. Katotohanan, ako si Allah. Yun ang proper name niya. Hindi yun siya general name, hindi title. Yun ay pangalan ng Diyos na wala nang iba pa maliban sa Kanya. Sinabi naman niya, karugtong doon, Sheikh, di ba? La ilaha illa ana. Sabi niya, wala nang iba pang Diyos maliban sa akin. Sabi niya, ako si Allah. Napakaliwanag, no? Yun ang kanyang proper name. Yun ang kanyang pangalang, personal niyang pangalan. Aside doon sa iba pang mga tinatawag natin sa kanya, yung 99 names niya. Now, paano itong ibang pangalan na naririnig natin na kung saan ay naging bukang bibig ito ng ibang relihiyon? Katulad halimbawa, binanggit Brother Akaka ng ating nagtanong na yung salitang Yahweh, no?
ay sinasabi na ito rin daw ay pangalan ng Diyos, yung Yahweh. Yes. At kung titingnan mo, hindi lang actually yung Yahweh Sheikh, no? Meron pa yung Jehovah. Jehovah. Meron pa yung Elohim. Mga pangalang imbento ng tao. Iba kasi yung pangalang ang Diyos mismo ang nagsabi, Tama. at yung pangalang ang tao ang gumawa nito. Yung Yahweh, tandaan niyo po, yung Jehovah, ito ay pangalang inimbento ng tao. Inimbento ng tao. Ganito po ang sinasabi sa chapter 12 ng Quran. Bathala. Oo. At ang aya ay 40. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ang anumang sinasamba ninyo maliban sa kanya ay wala ng iba kundi mga pangalan lamang na inyong kinatha. Kinatha, no? Sige, Sheikh. Brother ka? Kayo at ang inyong mga ninuno, narito si Allah ay hindi naggawad ng kapahintulutan. Allah. Ang pagpapasya ng kahatulan ay kay Allah lamang at wala ng iba. Kanyang pinag-utusan kayo na sambahin lamang siya sa kanyang pagiging tanging isa. Ito ang tunay na matuwid na relihiyon. Ngunit ang karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam. Maliban sa ito'y imbento ng tao, ito mga pangalan ito katulad ng Yahweh, Jehovah, ito pala ay wala ring pahintulot, Sheikh, sa Allah. Okay lang kung nag-imbento ka, binigyan ka ng kapahintulutan na pwedeng gawin. Pwede mong ipangalan sa Diyos yan. Wala eh. Wala rin siyang pahintulot na yung pangalang Yahweh na yan ay yan ang maging pangalan ng Diyos na tunay. Jehovah, wala rin. Ito ay inimbento ng tao kasama ang kanyang mga ninuno doon. Totoo naman yan eh. Kasi itong Yahweh, originally Sheikh, itong Yahweh, hindi naman yan Yahweh. Yan ay nagsimula sa 4 na letra. 4 na letra, Brother Akaka. Ang tawag niyan sa Hebrew ay tetragrammaton. Na ibig sabihin ay 4 na consonant. Yahweh. Yan ay letrang Y, H, W at H lang yun. Yun lang ang nakasulat sa Biblia. Y, H, W, H. Hindi mo mabasa yon dahil walang vowels. Walang letrang A at wala ring E. So, nung isinulat ang Biblia, sa kanyang original na wika, ang ginamit ay Hebreo. At ang Hebreo, take note nyo po, nung unang sinulat po ang Biblia sa wikang Hebreo, wala pong vowel doon. Walang vowel Sheikh. Kaya hindi mabasa ng hindi Hebreo yung pagkakasulat sa Hebreo sapagkat walang vowel na nakalagay. Puro consonant. Walang vowel doon. Ganito po ang sinasabi sa libro na The Basic of Biblical Hebrew. Yan. Grammar. Ang sumulat nito ay si Gary Pratico at si Miles Van Pelt. Pwede nyo makuha ito pwede nyo mabili sa anumang bookstore. This is only 2,800 pesos Sheikh. Year 2006. Iwan ko ngayon kung magkano na, mas mahal na siguro ito. Ang sabi po sa page 8 ay ganito. You might be surprised to learn that originally
the Hebrew language had no written system of vowels. Yung Hebrew language, Brother Akaka, originally wala itong written system of vowels. Sa makatwid, kapag ka ikay isang hindi Hebreo, hindi ka Hebreo, hindi mo mababasa itong sulat ng mga Hebreo sapagkat walang vowels. Walang vowels. Katulad sa mga Arabo. Kapag ka ikay isang Arabo, nakakabasa ka ng Walang vowel, bro. Arabic na walang vowel. Kasi nga Arabo kayo, yun ang wika mo. Paano yung hindi Arabo katulad ko? Kapag ka wala ng baris yan, hindi ko na mababasa yun. Maliban na lang kung yung Allah, kahit walang vowels yun, kayang-kaya kong basahin yun, Brother Akaka. Muhammad, kahit hindi mo lalagyan ng vowels yan, kayang-kaya kong basahin yan. Araw-araw mo ba naman nakikita, no? Allah. Pero ang punto ko is ganito. Sila na wika nila yon, kaya nilang basahin. Yes. Ngayon, yung hindi nila wika ito, hindi nila ito mababasa kapag walang vowels. So, ang nangyari is, kailangang mag-imbento ng tinatawag na paglalagay ng vowels. Para mabasa. Para mabasa. Sino ang gumawa niyan? Ayun. At kailan yan inumpisahan? Yung paglalagay ng mga vowels doon sa Biblia para mabasa. Nagkasadya, bro. Nakasaad pa rin dito sa page 8, ganito po ang sinasabi. Parehong aklat. Basic of Biblical Hebrew, page 8. Ganito po ang sinasabi. In the second half of the first millennium AD, a group of dedicated scribes called Masoretes. Ito na. Noong pangalawang pangalawang kalahati ng unang millennium AD, Anno Domini, in the year of the Lord. Yan ang meaning nun eh. Isang grupo ng mga manunulat, mga writers, scribe kasi writers, na ang tawag sa kanila ay Masoretes, became concerned with preserving the oral tradition or spoken form of Hebrew. Nagiging sila doon, concerned sila sa pag-preserve ng oral tradition, yung sa salitang Hebrew. Ano ang ginawa nila? They developed an elaborate system of vowel notation called pointing. Gumawa sila ng isang sistema ng paglalagay ng vowel sa Hebrew na ang tawag nito ay pointing. Pointing, paglalagay ng mga point shape. Kasi nga walang point eh. Kasulat, puro consonant lahat yung nakasulat sa Biblia, walang vowel. So hindi mo mabasa ito kung puro consonant. So para mabasa ito, lalagyan mo ng vowel. So para ang problema, anong vowel ang ilalagay mo? So nag-imbento sila ng vowel. Tinawag nilang pointing. Dot lang yung mga dot. Sila nag-imbento na kapag ang dot dito nakalagay sa taas, ang pagbabasa ay A. Kapag ang dot dito nakalagay sa baba ng consonant, E yan. Ganon. Sa ganon, di ba? So inimbento nila ito. The pointing system was designed to preserve the spoken system of vowels in the written text. Yun pala ang purpose noon, para ma-preserve daw siya yung spoken word, no? Doon sa written text may preserve siya. Because the Masoretic scribes considered the biblical text to be sacred, their vowel symbols were designed in such a way as never to alter the original consonantal text. To do this, the Masoretes developed vowel symbols that were placed under, inside, to the left, or above the consonantal characters. Ayun. Yung pag-develop nila ng mga vowel na yan, na ang tawag ay pointing, nilalagay nila sa gilid, o di kaya sa ilalim, under, o di kaya sa ibabaw, above, pwede rin sa loob, inside, left, or right. Ganon ang ginagawa nila para mabasa yung
Hebro na nakasulat kasi wala siyang vowel, puro consonant para mabasa nila. Ang tawag sa grupong ito ay Masoretes. Sad to say, yung YHWH na mababasa sa Biblia, nandoon yan sa Biblia, Brother Akaka, Brother Sheikh. So, ang ginawa nila para mabasa yung YHWH, yung mga Masoretes, nilagyan nila ng A at saka E. Ayun, para mabasa. So, mula sa YHWH, pwede mo nang basahin ito na Yahweh. Sa mga tweed, ito'y pangalang inimbento ng mga Masoret, mga scholar na mga manunula. Sila ang nag-imbento ng pangalang Yahweh. Aba, sabi ng Allah sa Quran, itong mga pangalang ito, plural pala, no? Totoo talaga po. Wala kayong karapatang, walang kapahintulutan mula sa Allah. Inimbento ninyo ito. Ang malupit pa niyan, mula sa pagiging Yahweh, gitranslate nila yan sa English, yung pangalang Yahweh. Pagdating sa English, yun ay naging Jehovah. Jehovah na. Ginawang Jehovah. Kasi sa Hebrew kasi, wala mang letter J doon, Sheikh. Kaya hindi pwedeng ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Kasi una po sa lahat, sa Hebrew alphabet, walang letrang J. Buti pa sa Arabic kasi merong Jim, no? May Jim. Ozay. Oo. Pero sa Hebrew walang J. Walang J. Ganito po ang mga letra dito. Ang letra sa tinapansin niyo kung meron bang J dito. Aleph, Bet. Alis ka na? Sige lang bro. Ibigyan mo lang bro. Sa ano? Kailan? Sa paglabas ko? Di kahit sa next week. Ito na. Okay. Kasama na yung ano dyan. Sige bro. Aleph, Bet, Gimil, ayan. Dalet, He, Waw, Zayin, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samik, Ayin, Pe, Chadi, Kof, Res, Sin, Shin, Tau. Yun yung mga letra sa Hebreo at walang J doon. Kaya yung Yahweh nagiging Jehovah, which is another invento na naman. Ayon po sa isang aklat, makikita nyo rin ito sa Wikipedia. Itong salitang Jehovah is a term invented or at least first used by Spanish monk na ang pangalan niya ay si Raimundos Martini. Kailan? Noong 1278. It appeared in Latin in the work Pogeo Pede, Dagger of Faith by Raimundos Martini. Yung pangalan ng aklat ay Fogeo Fede, na ibig sabihin ay Dagger of Faith, na isinulat ni Raimundos Martini. Siya ang nag-imbento ng salitang Jehovah, Sheikh. Isang Spanish na mongha noong 1278. Ayan, sumulpot naman itong si Russell na siyang founder ng relihiyong Jehovah's Witnesses. Saksi ni Jehovah. Sa Amerika yun. Jehovah's Witnesses. Siyang founder noon. So, ginamit yung salitang Jehovah. Na kung mapansin mo, ang pangalang ito ay imbento. Yahweh, Jehovah, imbento. Sa unang talata ng Biblia, wala ka namang mabasang Yahweh or Jehovah doon. Sa Genesis 1 verse 1, ang mabasa natin doon, Sheikh, ay hindi naman Jehovah, hindi rin Yahweh. Ganito po ang mababasa natin sa Genesis 1 verse 1 na siyang pangalan ng Diyos. Sabi niya, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ano sa Tagalog yun, Brother Matt? Balikan mo. Sa simula, ginawa ng Diyos ang mga langit at lupa. Binabanggit din yung salitang Diyos.
Ano yung Diyos sa Hebreo? Ganito po sa Hebreo. Bereshit bara Elohim Alehem et Hashamayim we et Haret. Ayan. Hebreo yun, Brother Ramat. Binabanggit doon yung salitang Elohim. Pero hindi doon binabanggit yung salitang Yahweh or Jehovah. Kapag Elohim, that is God's plural kasi yun. Plural. So, it should be Elah kung isa lang. Kung marami, Elohim. Kasi plural of respect man bilang pagrespeto doon sa Diyos. So, merong im na idinadagdag doon sa Hebreo na wika. Now, kung mapapansin natin, abay, maliwanag na ito'y imbento. Itong salitang Yahweh, salitang Jehovah, ito'y imbento. Ang tanong ay, maliban doon sa Elohim na mababasa sa Biblia, na mas malapit pa yun sa Allah, sapagkat Elohim plural, kung isa lang, Ilah, o Allah, mas malapit siya. Ano ba ang pangalan ng Diyos ayon sa Biblia? Ito po, Biblia tayo, Sheikh, no? Ayon sa Biblia, ang Diyos ay meron din namang pangalan. At ayon dito, ang pangalan ng Diyos sa Biblia ay Allah. Yun ang pangalan niya. Allah. Ano po ang patunay? Minsan Sheikh, meron akong nakaharap na eksperto sa wikang Hebreo. Kung pamilyar po ang ating mga tagapakinig, meron pong relihiyon sa Davao na ang pangalan ay Balik Hebreo. Balik Hebreo. Sa Davao yun. Ang pangalan niya is Balik Hebreo. Siguro maalala mo, Sheikh, nung nandun tayo sa Davao, kasama ko yung dating pari na nagmuslim na si Dave, na lagi tayong napapadaan doon sa isang iskina sa Davao na may poster na Balik Hebreo, no? At sa pagka-curious namin ay talagang pinuntahan namin yon ng brother natin upang alamin kung ano namang relihiyong ito. At doon nga aming na-discover na merong grupo doon na ang pangalan ay Balik Hebreo. Mga kaanib nila ay nag-aaral sa Biblia sa wikang Hebreo. Although hindi original, sapagkat hindi naman original ang Hebreo ang Biblia ngayon, na Hebreo na ginagamit nila, pero nag-aaral sila sa Biblia sa wikang Hebreo. Meron silang magaling na teacher, nakalimutan ko ang pangalan niya, Sheikh, pero kilala itong mangaral sa Davao sa relihiyong Balik Hebreo. At doon ay pinagbigyan naman kami na magtanong sa kanya. Dalawa kami. Ang una kong tanong sa kanya ay, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol kay Allah? Tungkol sa Allah. Tanong ko rin sa kanya, meron bang mababasang Allah sa Biblia? Kasi siya, nag-aral siya ng Hebrew. In fact, marunong talaga siya magsalita Sheikh ng Hebrew. Ang sagot niya sa akin ay merong mababasang Allah sa Biblia. Masya Allah. Merong mabasa. Sa pagka-curious ko ay tinanong ko sa kanya kung anong talata. Saang talata sa Biblia yung Allah? Kasi may alam din tayo na talata sa Biblia na ang pangalan ni Allah ay binabanggit. Ngunit yung alam ko, yun yung sinabi niya, yun yung hindi ko alam, Sheikh. Yung sinabi niyang talata sa Biblia, yun yung hindi ko alam. Na talata sa Biblia at doon ay binanggit yung pangalan ng Allah. In fact, ang pagkakabanggit doon ay Bismillah. Kasi ang Arabic kasi at saka Hebrew, ito'y magkakapatid na wika, di ba? Semitic ang tawag sa kanila. Hindi sila nagkakalayo. Yung Bismillah sa Arabic at Bismillah sa Hebreo ay magkapareho. Oo. So, tinanong ko sa kanya kung anong talata sa Biblia yung Allah.
Pinakita niya sa akin, PowerPoint pa, PowerPoint presentation ha, sa harap mismo ng kanyang mga member. Nag-aalinlangan siyang sabihin pero kasi naipit siya. Kaya napilitang banggitin yung talata. At ito ay mabasa natin sa aklat ng Isra, sa Biblia yan. Ang kabanata ay 5 at ang talata ay 1. Ganito po ang pagkakasabi niya, Sheikh, sa Hebreo. Sabi niya ay ganito: Wit nabi tiyagay nivia Oscaria varido in viaha niviyaya al Yahuday Yahuda. Kita mo yung Yahudi sa Hebreo? Jew. No? Binabanggit dito Yahuda. Yung Yahuda, yung Yahudi, di ba? Sa Arabic. Vehud o Jerusalem Bismillah. Ayun, nabanggit talaga dito. Bismillah Yisrael alayhun. Alayhun is sa kanila. Parang alayhim. Kapareho rin. Alayhun. Sinasabi nito yung Bismillah. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Then the prophets, Kagay, the prophet, and Zachariah, the son of Iddo, prophesied unto the Yehuda that were in Yehuda and Jerusalem, ito yung Jerusalem siya, in the name of Ilah. Klaro masyado. Sana kung makita rin ito ng ating mga ating mga mabasa mo ba yan? Ayan in the name of the Ilah. Bismillah. Yun ang ibig sabihin ng Bismillah, di ba? Sa Biblia yun. Kita mo? So, ang pangalan pala ng Diyos ayon sa Biblia ay hindi yung naimbento ng tao, kundi Allah or Ilah. Si Kristo nga yung sabi nila na si Kristo raw ay ipinako sa krus, ang nabanggit niya ay Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pero hindi naman siya naipako sa krus. Na ibig sabihin nito, Aramaic kasi yun, Diyos ko, yun yung Eloi. Eloi, ibig sabihin Diyos ko. Kapag alisin mo yung ko, ititira mo lang yung Diyos sa wika ni Kristo, that is Ilah or Allah. Hindi naman sinabi niya Yahweh, hindi rin Jehovah. Hindi po ba? So, Yahweh ay napakalayo nito. Yung Yahweh, malapit pa yun doon sa Bisaya na Yawa. Pisting Yawa. Ganun. Pag magmumura yung mga Bisaya kasi pisting Yawa. Ay mas malapit pa yun doon. Demonyo yun Yawa kasi demonyo sa sa Bisaya siya Now, totoo po na may mabasa sa Biblia, lalong-lalo na sa mga nagsilabasang mga version ngayon, mababasa mo diyan yung salitang Yahweh, mababasa mo diyan yung salitang Jehovah. Totoo yan. Hindi natin maididina yan. Maraming Biblia ngayon, Sheikh, nagsipaglabasan. In fact, meron nga akong Biblia dito. Dito sa Biblia ito, mababasa mo yung salitang Jehovah. Dito sa kabila, hindi Jehovah mababasa mo, Yahweh naman. Yet, pareho sila ng talata, pareho sila ng bersikulo, magkaiba ang pangalan. Di ba napakalaking problema, doon pa lang mapapatunayan mo na talagang imbento ito. Saan natin mabasa yan? Ito, take note nyo po, kung meron kayong Biblia na Magandang Balita Biblia, hanapin nyo po sa Aklat po ng mga Awit, 83 po yan at ang talata ay 18. 83, 18. Ganito po ang sinasabi dito. Pansinin mo, Brother Matt, Sheikh. Sabi po ay ganito: sana ikaw, Yahweh, kanilang mabatid
ang tangit dakilang hari ng daigdig. Walang Jehovah diyan, di ba? Ang nakasulat diyan ay Yahweh. Yan ay sa aklat ng mga awit 83 at ang talata ay 18. Parehong talata, parehong kabanata, pero magkaibang Biblia lang. Kasi ito, magandang balita Biblia ito. Itong isa, ang Biblia ito, ang pangalan ay ang dating Biblia ito siya. Titingnan ko kung Yahweh rin ba ang nakasulat dito. Ito, magugulat ka dito, Sheikh, dahil iba ang nakasulat dito eh. Parehong talata, parehong kabanata, magkaiba ang laman. Kanina, Yahweh yun. Upang kanilang maalaman na ikaw lamang na ang pangalan ay Jehovah. Ay kataas-taasan sa buong lupa. Doon sa isang Biblia, ang nakasulat Yahweh, dito Jehovah. Magkaiba. Yung Yahweh at Jehovah, hindi magkapareho yun. Magkaiba yun. Now, maliban dyan, Sheikh, sa dalawang pangalan na yan, meron pang ibang pangalan ang Diyos ayon sa Biblia. Gusto kong talakayan ito na mas mahaba dahil actually mahabang topic ito, mahabang diskusyon. Sa Biblia, meron pang ibang pangalan ang Diyos maliban dyan. Inimbento na naman siya. Ayon dito, ang pangalan ng Diyos ay Ako nga. Ako nga. Si ako nga. Oh, si Ako nga. Gusto ko ibabasahin ito sa atin ni Brother Matt para higit na malinaw. Ang pangalan niya ay Ako nga. Simulan mo sa 13 hanggang 14, ha? 13 yan eh. Yan ay sa aklat ng Exodus 3, simulan mo sa 13 hanggang 14. Ang pangalan niya ay hindi Jehovah, hindi rin Yahweh. Ang pangalan niya ay si Ako nga. Basa. At sinabi ni Moises, ng Diyos, narito pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, sinugo ko sa inyo ng Diyos, ng inyong mga magulang, at sasabihin sa kanila sa akin, ano ang kaniyang pangalan? Ano ang sasabihin ko sa kanila? At sasabihin ng Diyos kay Moises, ako yaong Ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni Ako nga. Oh. Ang pangalan dyan ng Diyos, Sheikh, ay Ako nga. Kaya mo nga. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang. At sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Darating daw si Musa alayhisalam. Ito yung pangyayari doon sa Egypt ko. Sa Mount Sinai. Yun ba yung nagpakita yung yung puno na umaapoy. Tapos tinawag si Musa alayhi salam. Actually, yung binasa natin kanina surah Taha verse 14, yun yung eksena na nagpakilala ang Allah kay Musa, di ba? Sinabi ng Allah, innani Allah. Yun yung eksena na yun. Sinabi ng Allah kay Moses alayhi salam, ako si Allah, walang ibang Diyos maliban sa akin. Ito naman yung version ng Biblia, Sheikh, na doon sa Mount Sinai, nagpakita sa kanya yung umaapoy na puno. At pinapatanggal sa kanya yung kanyang sapatos. Dahil nasa banal na lambak siya ng tuwa. So, sabi ni Moises, pagdating ko sa mga anak ni Israel, sasabihin ko sa kanila na sinugo ako sa Diyos ng inyong mga magulang. Tapos magtatanong sila sa akin, okay, sinugo ka ng Diyos ng aming mga magulang, Diyos nila Jacob, Diyos nila Isaac, Yusuf. Tatanong nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Ang tinatanong dito is pangalan, hindi title. Hindi title. Ano ang kanyang pangalan?
Sabi ni Moises, nag-complain siya. Anong sasabihin ko sa kanila? Buti na lang, ang sagot sa Quran maliwanag. Sabi doon, ako si Allah. Yun ang sagot ng Allah sa tanong ni Musa alayhi salam. Dito, ang sagot ng Diyos ay iba. 14. Alam mo ang pangalan niya? Sinabi ng Diyos kay Moises, ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Kaya lang, nakapagtataka, wala pa akong narinig na isang Kristiyano na kapag siya ay magdasal, ay Diyos ko pong ako nga, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Wala pa akong narinig na ganyan dasal siya. Siya raw ay si ako nga. No, that is that is pangalan ng Diyos yun, si ako nga. Another name niya siya. Dagdagan natin ang pangalan niya ayon sa Biblia. Isa sa mga pangalan niya na inimbento na naman ay mabasa natin sa aklat ng Deuteronomio. Ito ay sa 28 at ang talata ay 58. Ganito naman ang sinasabi. Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito na nasusulat sa aklat na ito, upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalan ang Panginoon mong Diyos. Ang pangalan niya, isa sa mga kakilakilabot. No? Dagdagan pa natin. Another name ng Diyos ayon sa Biblia. Exodus 34 at ang talata ay 14. Ang pangalan naman niya dito, Sheikh, ay mapanibughuin. Siloso ito. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin. Ulitin ko. Sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin. Yung pangalan niya ay mapanibughuin. Siloso. Pwede pala yun, no? So, napakaraming pangalan, ano? Sa lahat ng mga pangalan ito, tama yung sinabi ng maluwalhating Quran na ito ay inimbento ng tao. Inimbento nila kasama ang kanilang mga nunuan. At ang dakilang tagapaglikha na si Allah ay hindi siya nagbigay ng pahintulot sa mga pangalang ito na inimbento ng tao. Balikan natin ang aya sa Quran. Nais kong balikan ito, Sheikh, dahil napakagandang talata at ito ay sa pangyayari ito actually ni Yusuf alayhisalam sa panahon niya. Nung ito ay sinabi, balikan natin, Sheikh, sa surah Yusuf at ang aya ay 40. Magandang aya yan at ito ang sagot doon sa mga taong nagtatanong kung ito bang Yahweh, Jehovah ay pangalan ng Diyos. Ikra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ako magbabasa. At anumang sinasamba ninyo maliban sa kanya
ay wala ng iba kundi mga pangalan lamang na inyong kinatha, kayo at ang inyong mga ninuno. Narito, si Allah ay hindi naggawad ng kapahintulutan. Ang pagpapasya ay kay Allah lamang at wala ng iba. Kanyang pinag-utusan kayo na sambahin lamang siya. Ito ang tunay na matuwid na relihiyon. Ngunit ang karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam. Allahu Akbar. Ang tunay matuwid na relihiyon ay Islam. Na kung saan dito ay sinasamba ng mga Muslim si Allah. At karamihan sa mga tao hindi nila alam ito. Kaya po sa aming palatuntunan, wala na pong ibang Diyos na aming ipinapakilala sa inyo. Diyos na kung saan diyan namin kayo inaanyayahan, iniimbitahan na sambahin siya. Wala nang iba kundi itong si Allah. Bakit po? Sapagkat ito ang tunay na Diyos. Ito po ang pangalan ng tunay na Diyos, si Allah. Hindi Yahweh, hindi Jehovah, mga pangalang inimbento lang ng tao. Inimbento ng tao yan. Yan po ang patunay, inimbento ng tao yan. Hindi Jehovah, hindi Yahweh. Yan na inimbento ng tao at hindi nagbigay ng kapahintulutan ang dakilang tagapaglikha na si Allah na sasambahin ninyo siya sa pangalang yan. Maging si Kristo, hindi niya kilala, hindi niya alam ang pangalang Jehovah. Hindi niya kilala ang pangalang Yahweh. Subhanallah. Ang alam ni Kristo is Allah. Si Moises, ganun din. Sapagkat yun, siya ang tunay na Diyos. Na maging sa wika nila na Hebreo, Bismillah, Isra 5 verse 1 ng Biblia. Sa ngalan ng Allah. Hindi sa pangalan ni Jehovah yun, hindi sa pangalan ni Yahweh, kundi sa pangalan ng Allah. At diyan tayo maliligtas. Kapag ka ang kinikilala mong Diyos ay hindi yung tunay na Diyos, ang paniniwala mo ay hindi matuwid. Ang paniniwala mo ay hindi tama. Kailangan nating itama ito upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Napakahalaga yun. Alam niyo po, sinabi ni Kristo sa Juan 17 at ang talata ay 3, sabi niya, at ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka ang nag-iisa at Diyos na tunay. Napakaliwanag siya ko. Ang buhay na walang hanggan daw, yung kaligtasan ng tao, ay ang makilala ka. Sino siya? Yung Diyos na nag-iisang tunay. Makilala ang Diyos na nag-iisang tunay. Maraming Diyos na kinikilala ang tao, pero yung tunay, iisa lang. At para maligtas ka, dapat makilala mo siya. Eh ngayon, paano mo masabing kilala mo si Brother Khalid kung hindi mo pang alam ang pangalan niya? Paano mo masabing kilala mo ako kung hindi mo naman kilala yung pangalan ko? Eh importante po yan sapagkat ang sabi ng dakilang tagapaglikha, ang kaligtasan mo ay ang makilala mo ang nag-iisa at tunay na Diyos. Maraming Diyos, ngunit ang tunay iisa lang. At yun ang dapat mong kilalanin. Sa makatwid, kailangang malaman mo ang pangalan niya.
So ano ang pangalan ng Diyos na ito na tunay, na nag-iisa? Walang iba kundi si Allah. Kapag ka ang Diyos na kinikilala mo ay hindi yung tunay niyang pangalan, hindi mo nakilala ang nag-iisa at tunay na Diyos, kapatid, kabayan. Hindi mo siya nakilala. So kailangan po na malaman natin, makilala mo ang kanyang totoong pangalan, sapagkat yun pala ang magiging kaligtasan ng tao, na maging si Kristo ay sinabi niya ito. So ngayon, ang kilala mong pangalan ay hindi yung totoong pangalan ng Diyos, wala kang kaligtasan. Hindi ka maliligtas nito. At bago po magtatapos ang ating palantunan, kami po ay hindi magsasawa na imbitahan kayo sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos. Walang iba kundi si Allah. Hindi po si Jehovah, hindi si Yahweh, hindi si Kristo, kundi si Allah. Nawa po ang palatuntunan ito ay maging daan para mabuksan po ang ating isip sa tamang pananampalataya. Nawa po ang palatuntunan ito ang siyang maging eye-opener para makita natin ang matuwid na relihiyon. Masamba natin ang nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Hindi po namin layunin na saktan po ang inyong damdamin. Ang amin po ay ang maipahayag sa inyo ang matuwid na aral. Humihingi po ako ng paumanhin kung sakaling may mga bagay po na aking nasabi at ito po ay masakit sa pandinig ng ating mga kababayan. Maraming salamat po, at salamat na rin sa aking mga kasama, si Brother Matt, si Sheikh Al-Hafiz Morris, at sa lahat pong sumusubaybay ng aming palatuntunan. Sa inyong lahat, marami pong salamat. Hanggang sa muli, ito po inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.